ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Sogod. 104.7 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. This is DYDC-FM 104.7, your development campus radio, broadcasting from the beautiful campus of the Visayas State University, Visca, Baybay City, Leyte, Philippines. PSU Radio, DYDC. Dali girl, mag-TikTok na ta. TikTok? Kanang uso karon? Di man ko kaya ba masayaw, uy? Dili ni sayaw-sayaw, uy. TikTok pa, as in technology talk. Di imong mapati ang nagkadaiyang impormasyon o kalampuan sa teknolohiya, ilabi na sa agrikultura, climate change o guban pa. Hala, timing kaayo niya ron masulbad ang mga problema sa katawhan, labi na sa pagpanguma. Busa, aw hagas sabag imong mga higala nga mag-TikTok na ta. Aniya na ang pinakabago nga programa bahin sa nagkadayang teknolohiya. Ihatod kaninyo sa Radyo Pilipinas Sugod uban sa Visayas State University, Baybay City. Tech Talk. Magpanalipod sa kinaiyahan, mga kalihukang kapanginabuhian, malungtaron nga mga gawi alang sa ekonomikanhong kalampusan. Tech Talk. Kini o uban pa idalit sa mga eksperto sa nagkalain-laing natad. Uban kanamo matagal alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon, dinhi sa Tech Talk. Curious about hapon ay imong kahibalo sa klase-klaseng kinaiyahan o panginabuhihan man siyensya o teknolohiya. Dili ka na mo pasagdan sa pagkabot sa kalampusan. Kauban nato ang Radyo Pilipinas, obvious o DYDC. Maminaw na ta sa TikTok, TikTok, TikTok. Ta mahinong danong programa ang TikTok, TikTok na ta. Maminaw na ta TikTok, sa TikTok, sa TikTok. Pataw para sa kalambuan. TikTok, TikTok na ta. Mag-TikTok na ta. Mag-TikTok na ta. Tech Talk. Atong oras, makikisunan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko alas 3:12 na sa kahaponon. Maayong hapon ka natong tanan o welcome sa line usab nga edisyon ning atong programa ang Tech Talk. Kini ang inyong higalag-alagad sa kahangina na Roel Bugnaw sa atong kauban across the board. Sa Master Control, atong technician on board, Sergio Nategra, mag-uban-uban kita. Sa usa na sab ka oras no, nga puno sa impormasyon o kasayuran. Kauban niya po nato ang atong partner station ng atong programa, ang Visayas State University, particularly ang DYTC-FM. Okay, di na ta magdugay kay medyo apikin natong oras. Sa mayong hapon ni Muda Mikay, palihog na lang sa pagpaila-ila sa atong tinawag nga bisita para karong hapon. Yes, Roel, no, sa makausap pa madyong hapon usab, labi na sa itong mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas Sugod ug sa atong mga suking tigpaminaw no diha sa Southern Leyte.
Maayong hapon, Visayas State University. Maayong hapon, bye-bye sa Leyte. Ug sa tanang nagpaminaw nato karon maparadyo man via 104.7 or sa atong mga viewers sa Facebook Live, VSU DYDC 104.7 FM. Sa tanang nagpaminaw sa bisan asang dapit sa makausa pa maayong hapon. Sa kanan sa mong station manager, Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora, live gikan sa Vizca, Baybay City, Leyte. O Orwell, ato na ipailaila, no? Atong bisita karon, and of course atong topic karong kapunon ning atong tulumanon tech talk, lain usab nga mahinungdanon nga impormasyon, no, unique nga topic ang atong hisgutan karong kapunon. Okay, so before na nato pagasugdan ang atong pagkukabildo, ato usang ipailaila ang atong makauban karong kahaponon gikan sa Department of Agronomy ning atong tunghaan Visayas State University. Yes, maayong hapon kanimo Sir Ed Alan Alcober, faculty of the Department of Agronomy and of course head sa FARMI, no? And together with Sir Alcober, si Ma'am Arlene Canyon, usa ka PhD student and a faculty of NWSSU mga higala, aron hisgutan kining kabahin sa lowland rice production. Okay, so ato nang sugdan, no? So mga higala, ato sigurong unahon sir, no, and ma'am kung unsa man dining gitawag nga lowland rice production kay naman puti mabati no nga upland. So unsa may kalainan niini kung may tag-upland pod nga rice farming or rice production. Okay, go sir. Yes. Mayong hapon, mayong hapon. Mami Kay og mayong hapon pod Sir Ruel og mayong hapon no sa atong mga suki nga tigpaminaw. Kalahian sa lowland rice production og adunay different rice ecosystems. So magsugod ta nga meaning to say ang atong rice pwede siyang mutubo sa kining abanika kanang gitawag nila walay tubig bitaw. Naapoy lain nga ecosystem nga gitawag rain-fed sahod ulan. So kanang sahod ulan mo na siya mga rice areas nga nagsalig ra pod sa tubig ulan. Ang katong abanika or upland rice pwede siyang magsalig sa ulan pero kadaghanan gyud wa gyud siya kaning tubig nga gisaligan. Bali So, thrive ang rice variety nga way tubig. nga way tubig. Ang tong mga farmers ana magtanom kung kanus-a magsugod ang ulan. Unya kining lowland rice production mao ni siya ang pamaagi sa pagtanom og rice nga adunay tubig. So na kay irrigation nga kakuhaan sa tubig or na kay kaugalingon nga kaning water pump, no, nga para makapatubig ka kung ganahan ka og tubig. Og napoy pamaagi sa pagpatubig nga source sa tubig nga gikan pod sa atong National Irrigation Administration, kanang ilang or gitawag natong NIA. So mao nay kalahian og napoy rice pod nga mutubo ngadto sa mga bugnaw nga dapit kanang sa high elevation, mo nang dito sa Benguet katong mga atong mga friends dito, no, atong mga igsuon mga igsuon nato dito nga nagtanom pod og rice kanang mga rice varieties nga ilagi tanom mobuhi po na siya og bugnaw nga mga lugar taas og elevation. So mao na yung mga kalahian, ma'am. Depende gyud sir no sa variety sa humay, no. So dili ta kayo nga usually ang makuanan gyud ato no kay kining dependent lagi sa tubig and irrigated nga mga rice irrigated nga rice production, rice farming, no. But there are also klase day pod nga pwede sa upland or katong wala nagsalig sa tubig or other pod nga kaning farming nga pamaagi sa pag-produce or pagpananom aning humay. Okay, so diri ba sa unsa importance ani sir no kining atong hisgutan karon nga topic kung oo. Ang aduna kami duha ka topic karon nga hapon. Ang first is ang systems of rice intensification nga mao nang pagahisgutan ni Ma'am Arlene. Usag hapon kini nga pamaagi sa pagtanom og rice. Ang ako pong topic mao ang usa ka pamaagi sa pagpatubig sa atong lowland irrigated nga mga rice areas. Okay, so
asa man ang sabay to sugdan ani. Mas maay siguro na tusugdan ang systems of rice intensification kay makakonect man ko ma'am. Sige. Okay, so unsa man ning gitawag, unsa man ning mga systems ma'am of rice intensification? Good morning, good afternoon ma'am, Mikay, and good afternoon Sir Roel. So, kining system of rice intensification, usa kini ka management practice sa taas sa yield sa atong lowland rice. So, specifically, since differentiate ni Sir Ayan ganina ang duha nga ecosystem sa rice production, ang system of rice intensification is only intended for lowland rice production lang siya. So kini siyang system of rice intensification, nagsugod ni siya adtong 1983 sa Madagascar. Ang nag-develop niya ni si agronomist nga si Laulane. So, later on, na-adapt ni siya gikan sa India and then the different countries. So, kini siyang system of rice intensification, pamaagi kini siya sa pagpalambo sa abot sa atong humay. Og naa ni siya daghan nga mga components. Kumbaga, usa ni siya ka management practice sa pagpalambo sa humay nga kinahanglan nga mogamit ta og kining integration sa organic o inorganic nga fertilizers. Ang pangduha is instead nga magtanom ta og kanang older rice seedlings, magtanom na ta og younger rice seedlings, which is about 8 to 15 day old seedlings. And then ang gina-practice sa farmers, ang conventional practices sa farmers sa lowland rice is kanang mogamit tagdaghan nga mga rice seedlings. Pero sa SRI or System of Rice Intensification, mogamit lang tag 1 rice seedling per hill. Kumbaga usa lang ka lugas sa rice seedling mo na gamiton kada lungag sa pagtanom. And then ang pangtulo pangupat na di ay ang primero, integrated nutrient management, ang kombinasyon sa organic o inorganic. Ang pangduha is kadtong younger seedlings. Ang pangtulo is transplanting only 1 seedling per hill. Ang pangupat is alternate wetting and drying, isgutan ni Sir Ayan later. And panglima is mora ditong pang-upat. So, mao to siya ang principles or components sa system of rice intensification. Pwede ba na itong hisgutan na mas may siguro Roel no nga itong mahisgutan tag sa kini nga mga nagkadaiyang components sa systems of rice intensification para mapalambo no ang production, lowland rice production, para mas masabtan pa sa atong mga mag-uman no. May yung tagun sa maning integration of organic and inorganic fertilizers no, kanang mas detalyado pa siguro ma'am no. Atong unahon ang first is the integration of organic and inorganic fertilizers. Okay. So, kini siyang integration of organic and inorganic fertilizer is ang kanang, di ba, ang conventional rice farming is most of our farmers nagamit lang gyud sila og complete and urea. So, kini siyang SRI magamit ta og kanang mga manures, compost nga pwede i-integrate na to after siguro land preparation or before land preparation, para nga ang purpose niya ning paggamit nato organic fertilizers no is to enhance, para mas mutambok ang atong yuta and para makuha ng microbial activity sa atong kanang yuta. Kay ang mahitabo manggod kung kanunay ta magamit og inorganic fertilizer, for example kining atong complete o urea, sa madugay nga panahon ang atong yuta is madaot, kumbaga makuan siya mo acidic. So mao nang kanang
mas maayo nga i-incorporate nato ni nga mga manures, which is the organic fertilizers. Oo, so yes, mga higala mo din yung paggamit no sa mga organic ng mga fertilizers, pero mas maadyo ma'am before the land preparation or after? Ang sa practice jud nga gina-practice sa amo specifically is before land preparation. Kay para okay. pag land prep sagol na sa kuan. Nag-tractor no, makuha na siya. And kining gitawag kani kaduha ba nga magiingon ma'am kining plant younger seedlings. Kay usually ang concern mo gud sa mga farmers no, well sa ko ring observation. Di yun na sila mo tanom og ang pasabot ba ni is katong bata di pa kaadyo ko ano. Bata-bata pa nga kaning naay tagod ba na sa amo. Oo. Ang pasabot ba ni kadtong bata-bata pa, so ang mga farmers usually bisan ako tatay di na sa magpatanom mo medyo bata-bata pa kay kaunon kuno og kuhol, mahurot sa kuhol. So magbuan na pud mi og kanang magsuhol na pud og kanang magpa kanang gani kanang maguli sa basak tungod kay nagikaon sa kuhol. So unsa may kuan ni ma'am? Unsa may maadyo aning buhaton since ang imong gisulti is katay mong gigon ganiha nga plant younger seedlings. So kini siyang pangduha nga component or principle sa SRI nga which is kining plant younger seedlings is ang advantage manggod sa planting younger seedlings is mas dali siya maka-recover sa stress during transplanting. So ang problem sa kanang kuhol, iba na sada siya nga problema. Pero ang purpose ni SRI nga magamit og younger seedling is para maka-recover siya sa stress during transplanting and later on mas daghan siya ma-produce nga tillers or kining mga kanang sa tawag na sa Bisaya saha. Okay, mutambok man na musipak man ano mo man sa amo musipak ang humay once nga kanang labi nagbabunuhan na. So body na ang reason no. So lahi po to siya kay siguro dapat po nagyoy management practice ang isa ka farmer nga kana makontrol po ni nato ning kuhol kay kung di gani mao po nang atakihon sa kuhol mapuan jud og kanang pauli sa basak no or kanang patanom og balik. So before ako ibalik ni Roel ato sang kuno no kining nahisgutan po ding giingon nimo ma'am nga transplanting only one seedling per hill. Kay di ba ang practice amo ma'am is kanang di ko kay bawg daghan ba na kay murag paspas manggod kaadyo ng mananumay basta kay kung pila ra ang makuha nila murag dili na po nato makuano di na po nato bana og usa na or duha or tulo pero mo lagi usahay murag baga ila po nang daghanon kay aron kuno murag kana bitong di ba usually after transplanting kay murag gud ang humay sir kanang nay maludya unsa kanang stress mas stress so kung usara siguro ang thinking nga nas mananumay madyo tong daghan-daghan kay at least murag baka recover siguro dali or dili og kitkiton og kuhol dili jud siya mahurot. Siguro unsay advantage ma'am of kining pagbuhat nining usa ra gyud ka seedling per hill. So ang goal yun ang one goal yun ni SRI is to minimize the external inputs kay bawo man gyud ta karon sa gikuan sa mga farmers mulag ilang gi nasinati nga tungod sa kamahal sa binhi, sa kamahal sa mga abono sa tanan sa pagpadaro pa lang. So correct. So kini siyang SRI nga ang iyang usa ka component or principle is 1 to 2 seedlings per hill is to minimize the seed requirement per hectare. Kay ang requirement ni SRI per hectare is about 5 kilograms per hectare. So mas ma-minimize nimo ang inputs sa seeds which is mahal siya. Iba na pud na siya nga problema ang kanang kaon or madaot. So mao nang naa sila'y connection ni younger seedlings. Nga mas maka-recover ang younger seedlings nga i-transplant. Mao nang murag magka-connect silang duha nga younger seedlings plus 1 seedling per hill. 1 to 2 seedlings per hill. Pero no, yes ma'am, no, thank you Ana. Pero ang sa mga farmers kay inana murag usually 2 to 3 siguro ka seedlings and then sa amo lang sir no, lagjo. Ang kining tanom ba lagjo kay siguro ang mga mananumay pakjo man lagi. Pakjo man no, dili naman para
ginantang sa amo sir per gantang ang bayad murag I think 400 per ganta. So inana sa dya, so lagjo sa dya ang tanom and then medyo kuan 2 to 3 siguro. So unsa man poy kuan na ma'am, naba poy makapekto ba pod ang kining planting distance ato na lang i-insert no do di siya part diri sa components. Oo. So, nakalimot tayo ko sa panglima. Panglima day ang spacing, ma'am. Okay, apil gyud siya. Apil gyud siya. Kalimot ko, naay ang spacing sa SRI is wider spacing. So, pwede siya 25 cm by 25. So, mo ang spacing na recommended nga component ni SRI. Okay, so pila man ning 25 by 25 kung atong per kung sa i-convert na to sa inches or Murag duol-duol nag-9 ma'am, 9 nga to sa Gs. Kay ang 20 by 20 is naman na sa 8. Mga 12 man sa amo lagjo ko jud basta ang murag 30 na ka centimeters mga ana siguro duolan. Mao di ay no, so magmatter gyud ay pod ang spacing or planting distance labi na sa tong humay. So I think mo po ni ang reason no ngano nga medyo declining ang kini nga tong production or abot. But there are other factors of course, pero I think usa po nino. Okay, so lang sa dugang pangutana impormasyon ako ibalik diha sa atong partner station Radio Pilipinas Sugod. Okay, once again, maayong hapon Sir Ed and Ma'am Arlene. Good afternoon. Kanang nag-mention mo to kanina Ma'am Arlene og kining the use or combination ning inorganic o organic fertilizer. Usa sa mga common gyud nga observation nato sa mga rice fields kini bitang sunugon ning uhot in which magamit man ta siya supposedly like kami sa una manguha man jud mi ana og uhot for fertilizer. Nga naman ang uban nga instead of kanang spreading it out sa rice field, mura magmungad to no, instead pang sunugon naman ang hinoon no. So kabantay actually karong mga harvest season kabantay ta sige gihapon ang sunog inining mga uhot no. So unsa bay ma-istorya niyo about ni ana nga practice ma'am sa atong mga rice farmers? So kanang pagsunog og uhot no is siguro ang purpose siguro ni farmer is para madali ang duha niya nga cropping season mo siguro nang iyan na lang sunugon instead nga maghuwat pa siya nga ma-decompose to nga mga rice straws. Mo add ko gamay Roel no. Ang sa amo sir no and ma'am sunugon nila kay labi na kung gikan gi-atake og sakit or peste para sa next cropping ko no mawa to. Mo na ilang reason no. Ambot og unsay puy masulti ninyo ana ma'am and sir. Ang kanang pagsunog ma'am og infested yun og parehas ng gitungro or stem borer or plant hoppers dili siya dili siya kanang sayop ang pagsunog kay kung di sad nato sunogon di man nato makontrol ang kanang mga peste gani kung ato siya pasagdan mosamot siya kadaghan kay maka multiply man sila. So walay problema ginang sunugon nato ang atong mga uhot kung adunay diferensya, adunay mga sakit or peste ang atong humay. Pero kung pag-harvest nato nga walay peste dangan nga ni dangop sa atong humay, mauna siya dili maayo nga practice. Gani ang uban nga mga munisipyo ana sila nay ordinansa sa baybay diri sa baybay na ordinansa. Galing lang, usahay ang mga farmers, sunugon nila sa gabi na nga walay makakita. So, mao pod. So, dako kayo ang negative nga effect kung sunugon nato kay kanang uhot na dinha ang nutrients nga gikaon sa atong tanom samtang siya nagtubo. So, dapat ato siya ibalik sa yuta, pa-decompose nato siya para ang katong mga nutrients nga iyahang na kaon pagtubo niya mo balik ra po dito sa yuta. So kung ato siyang sunugon duha ang epekto maka cause pata og kining makadugang sa carbon or sa greenhouse gases nga mo resulta sa climate change. Ang ikaduha di nato ma-take advantage ang katong nutrients nga naa sa rice straw kung mo decompose. So sayang kayo to siya nga mga nutrients.
So at least klaro po no dili yung case to case basis ra pod si ingon nga Yes, sir. ang pagsunog yun sa uhot no kay lagi makuha na kay kanang kami dito sa among lugar no though karon di naman kadyo naman may magbasak actually ang among mga silingan ron dito. They have converted into kining vegetable farming na ang daghanan namong mga rice fields dito nga either gi-convert na into residential, ang uban idle lang siya wa joy as in way gamit no, and naapoy katong though irrigated pero nawa na lagi gi-convert na into kanang kining like vegetable or even residential no. So sa inyong bahay na sir kay nag-mention mataganin ng kining rain fed or irrigated no, pero kasagaran lagi atong maobserbaran ron nanay kusog jud ang land conversion which I think affects ang atong overall yield sa rice. Unsa may mga possible nga mga reasons behind ang uban kanang conversion sir, or even kanang wa na jud gigamit ang yuta? Kuan sir, kanang conversions sa atong mga agricultural lands gi-discourage gina sa atong gobyerno gani natay kung ako masayop na atay balaod anang kanang land conversion nga di lang ta nga pagusto lang ta nga mo convert labi na kanang mga prime agricultural lands kanang rice fields or mga agricultural lands nga productive kay asa naman ta og yuta nga tamnan. So ang problema na pud ana is ang long term nga dangatan ana is ang food security na pud nato nga magkulang na pud tag pagkaon unya mo import na pud. So ang land conversion usag bita na siya nakita nga problema sa atong nasod kay nagtikadaghan ang tao nanginahanglan og mga balay nga tukuran, nanginahanglan og mga factories, mga industries no mo boom pod. So nanginahanglan gyud yuta nga katamnan, pero ang kana manggong kuan ay mga yuta nga dapat unta tukuran sa kanang mga factories no, mga panimalay. Kung nakita nato ang ubang nasod nga naay maayo bitaw nga land use planning, ilang mga balay nagyod dito sa mga bukid-bukid, mga highlands nga dili maapektahan ang ilahang produksyon sa pagkaon. So para nako usagin na siya nga problema nga dapat gyud tutukan sa atong mga local government units nga dili lang ta magpasagad. So magpalaban na ta ana sa atong mga local chief executives no, para unsagay kanang makahimo gyud og kanang lig-on gyud nga balaod anang kanang land conversions. Kay somehow kanabang murag mo na i-challenge lagi kay it defeats the purpose of developing technologies, making sure nga mo adapt atong mga farmers ug inganang nahitabo like diri sa Southern Leyte lang alone, diri sa may mga Sugod Bay towns daghan akong mga kit-an nga mga rice fields before nga doon ay nananom pero ginagmay na lang or kanang uban lagi gipang parcel na gihimo nang gi-convert na into residential nga mga lots no. So very frustrating pod no, in a sense kay lagi inanglan tag bugas no, import na mga ni no. So kuan pa mo na problema. Sir, kini bang atong mga rain fed nga mga rice fields apektado ba pod nang sa kaning atong like climate change for example? Apektado po na siya kay murag lagi sa ato nang naobserbaran medyo tagsa na orang naji murag decline bitaw sa kanang paggamit nining mga kanang rice fields nga rain fed. Sagdi laman tong mga irrigated kay namjo toy constant supply of water, pero kining mga rain fed sir unsa may nabay direct correlation pod niya na sa kining epekto sa climate change lam nang grabeng kainit? Dako gid kayo sir ang kuan, mas lisod na karon tikaron ang mga rain fed or labi na ang upland yun nga mga rice areas or rice ecosystem kay ang atong panahon karon grabe na ang nanadyo El Nino halos kada El Nino halos kada tuig. Yes. So kanang mga rice areas or rice nga ecosystem kanang upland mao gina sila ang mga areas nga very vulnerable yun nga lisod siya, matamnan siya pero lisod himuon nga productive ang atong upland rice farming. Hinuon aduna tay mga technologies ana parehas anang natay mga varieties nga musukol og kaning
gitawag nga mga drought resistant varieties, aduna na kita yung mga varieties ana nga pwede natong itanom. Apan lang kini nga mga varieties pod dili gid ingon nga musukol gid sila hangtod sa hangtod nga way tubig. Kinahanglan pod gihapon sila og tubig. Pero mo resist lang sila og dugay-dugay kung walay tubig. Pero wrong na siyang concept nga ang kanang mga drought resistant forever na gina siya nga di kinahanglan og tubig. Kay ang atong tanom nanginahanglan gyud siya og tubig para gyud siya pod mo tubo. So galing lang kanang mga drought resistant mas dugay-dugay siya nga pwede siya maughan. Nga ang atong mga farmer makapangita pa og medyos samtang nagsigi pa og init. So mao na siya ang atong advantage. And then another thing, ang kanang atong mga drought resistant varieties hagit po na sa atong mga farmers nga atong atimanon og maayo kay dili gyud na sila tag-as og mga abot parehas anang sa lowland rice farming. So kung ato sila kana bitawng minus-minusan po natog hatag og abono, minus pa ang tubig, minus pa ang abono, mas mugamay ang atong abot kung di nato ihatag ang sakto nga nutrients nga para sa pagtubo ang atong mga upland rice varieties. So medyo very challenging. Maingon yung kung challenging ng ang mga upland rice farming. Upland rice farming very challenging kay daghan-daghan gud siya og tutukan, and water is very important yun sa atong rice production. Yeah, lagi kay tinuod jud na sir kay lagi nang uban ron sa ato nang i-mention kanina no, nag-convert na into other crops na no, kay naghuwat lagi pangita lagi pud sila kanang mo-sustainer pud lagi kay sige lang magtanom og wa poy tubig. Last na lang siguro nga clarification o kanang pangutana before we go. Di gud pangutana kay speaking of irrigation no, nalagi tay nabantayan pod nga uban di na lang tag-mention no kayo sa gobyerno kay baon nagudaan na. Pero nalagi uban nga ang ilang irrigation kay arata sa ag kanal niya ag source of water ra kaubo sa batugon saon na nila pag nalagi napay gamay nga mga kanang hukos-pokos in town pod no nang atong kanapon siguro mga ahensya sa gobyerno diha no padawagan na lang sad sa tarong asa po na inyong trabaho diha kay sound man na nga karabang it defeats the purpose og sige tagtukod og irrigation systems yang ending ag water source na nagkuan taas kinaubsan na niya ag kanal to sa ibaw hindi wag gyud gamit to. So ara ka challenging gadud siya no sa atong kining naa sa sektor sa panguma ug humay. Ato ibalik naman nami kay para sa dugang panimo nga mga pangutana. Yes, daghang salamat Roel, and of course itong nakauban karon sila Sir Alan and Ma'am Arlene. Okay, so padayon ta mga higala no. Balikan lang nato magamay lakbitan nato since murag wala nato na discuss further no ang katong kabahin sa alternate wetting and drying isip usa sa mga components sir no nining atong systems of rice intensification. Unsa man ni si Janggi ingon nato nga alternate wetting and drying? So kining alternate wetting and drying or gitawag ni siya AWD ang shortcut ana niya AWD usa ni siya ka pamaagi sa water management sa atong pagpanguma sa humay. So ang kining alternate wetting o drying ang atong farmer naay basihan kung kanus-a siya magpatubig. Naay iyang ilubong nga gitawag og pani pipe. Mura ni siya og kanang pani pipe, mura siya ni gama gini siya sa PVC, pwede PVC nga kining nga tubo. And then 30 centimeters kataas, and then nana siya itunga ng 30, 15, ang 15 pa ubos nana siya mga bangag-bangag. And then ang kanang naay mga bangag nga part mo na siya ilubong sa yuta sa to sa umahan sa rice field. So kana siya mura na siya atabay ma'am nga makita sa mga farmers, masukod sa mga farmers kung naapay tubig ang atong yuta. Makita nato 15 metros sir no 15 metros ang lubong ma'am unya 15 metros ang itong ni elevated murag so makita nato nga masukod nato kung naapay tubig kay magkuha tag kahoy or matan-aw malili ra man nato kay mura man siya og kanang tabay ra ben naapay tubig or kung atong suron gyud pwede nato kuanon og kahoy nga kung naapay kanang tubig sa ilahom. So mao na siya basihan kung magpatubig na ta or
di pa ta kinahanglan magpatubig. So kini siya nga pamaagi, dugay na ni siya nga gi-promote sa atong National Irrigation Administration kay maka-conserve, makaminos magyutaan ni og tubig labi na sa karong mga panahon na no sa aduna tay climate change nga naanay drought, nagtikahinay, nagtikagamay atong tubig. So kaning alternate wetting and drying usa ni siya ka practice nga makatabang aron ang atong pagkanhit sa tubig maapod-apod nato sa lain nga mga farmer. So kay naman tay basis kung kano sa ara magpatubig. So dili ra ang farmer magpa-taka lang og pasulod og tubig. So other than that, sa laing bahin pod kining alternate wetting and drying usa po ni siya ka pamaagi nga makapaggamay og buga sa methane gas emission sa diha sa rice production. Kay ang atong rice production mo produce gihapon na siya og methane gas sa methane gas. Asam nagikan ang methane gas sa rice production, nagagikan na siya sa organic matter nga ni decompose. No? Pagkalata sa mga uhot, naay action sa mga mikrobyo diha para mulata, and then mo produce na siya og methane gas. So now, kung kanunay ta magpatubig, sige tagpatubig, continuous flooding, ang atong organic materials, samtang siya mo decompose, ang mo decompose ana nga mga mikrobyo, mao ang gitawag nga methanogenic nga bakterya. So kini mga methanogenic bacteria mao man guni siya ang mabuhi kung walay oxygen. Kay kung daghang tubig ma'am, syempre walay oxygen. So ang decomposition adto katong mga gitawag nga anaerobic bacteria or gitawag siya specifically nga methanogenic nga bacteria. So kung methanogenic kani nga bacteria ang mulata mo produce siya methane gas. So kanang methane gas nga ma-produce mo diffuse na siya ngadto sa atong kawanangan, no? So ang kana siya nga pamaagi 1% ang iyahang contribution. So mintag gamay ra man ang 1% nga methane gas. Pero kanang 1% kung dako kayo nga rice field ato imaginon, and then that is sa tibuok kalibutan arang dako ana kung ato itampo na ang 1%, no? So, and then another thing is kung sige tagpatubig ang atong katong methane gas nga ma-produce, ang dako niya nga kuan kanang agianan mao ang rice plant. Ang methane gas moagi sa through the rice plant, kay ang rice plant nato naay gitawag nga mga erenchyma cells. Gikan sa roots ngadto sa dahon, so diha mo subay ang methane gas. So mo na siya 90% sa methane gas diha siya moagi ma'am. So dako na siya nga contribution na gyud. So all in all, ang atong methane gas production sa rice production is about 10% sa kinatibuk-an. So kung mag-AW dita, mugamay ang methane gas production. Lessen siya kay ang kadtumang mga bakterya nga methanotropic ang mo decompose kung mag-uga-uga ta maughan ang humay, so ang methanotropic nga bakterya ang muak or mo decompose adto. So mo nang gi-promote ang alternate wetting and drying nga usa ka pamaagi dili lang kay para ma-conserve tag tubig, ang kadako yun niya nga contribution karon is kanang sa methane gas emissions. So gani nanay mga kumpanya ana nga kung nakabati ka ng mga carbon footprints nga paliton bitaw ma'am ang kanang methane, mauna na siya ang atong matabang sa atong mga mag-uuma para ma-mitigate nato, no, ma-lessen nato ang production sa methane gas sa atong rice production. Oo, no, so napaggiday mas lawom mga higala no nga reason ngano nga atong i-adapt kini nga mao nga teknolohiya. Though sige kayon pa ni sir, dugay na ni nga teknolohiya apan dili gyud siya widely adapted no diri sa ato especially wala ko kabalino ani dito sa amo sir sa hinunang. I don't know basin sa uban nga mga farmers pero wala ko kaadyo
Padayon ko ako naglaruhon katong gingon ni mga PVC nga ibutang no sa kada tubasak or sa asa man to sa ibutang jud sir sa irrigation or Kuan ma'am, kining nara na sa discretion sa farmer. So kung ang farmer, kung ganahan siya nga kada gitawag nga paddy o kada luwang, luwang butangan nimo ging ana, mas maayo kay aron naa kay kining basis kada luwang. Kay barato raman po ng taas nga PVC, marag imo na puton-puton, daghan naman kayo na nga mga pani pipe ang mahimo. So pwede kaayo kung mas daghan nga pani pipe or kada luwang butangan mo pani pipe, mas maayo. So kung dili pud ka pwede pud kawayan ma'am, nakita po ko ang kawayan ng kuan di kay PVC ra gyud. Pwede pud kawayan basta kay ang iyahang diameter sa opening mga 4 inches kadako. Igo nga matanaw gyud sa atong mga mag-uuma kung naapay tubig or wapod. So dili day basihan sir no kay usually ang mga farmers mag-away-away naman pud ni labi na kanang tubig na hisgutan kay mag-away-away kinalagi uban nga ganahan nga halar kunon gusto dito daghanon gud tubig dito sa ijahang luwang o napoy uban nga mahutdan naman mag-away-away na no. So dili day basihan sir nga kada pa nagtan-aw na to sa tong basak nga uga patubig dadyo ng farmer dili I mean napag mas maadyo tong gibuho jud nato dito kay makita man nato nga uy napam day tubig so dili pa kinahanglan. Ang maadyo jud siguro ani sir no kay i-inform gajud or ipahibawog jud dito sa mga farmers kana bang ma-aware jud sila sa benefit nga pwede nga ikahatag niini kay kumingon na jud ta og pagpatubig basta kay inig uga sa basak patubigan mga jud na dajon gawas og ting hapit na ting ani no so at least ba makasabot gid ang mga farmers nga importante day ning alternate nga wetting and drying para ma-lessen ang katong methane gas emission which nga maka-contribute sa dili maadyo sa atong kalikupan and of course napay lain nga epekto niini no kay dili gyud siya ingon nga napasabot na gid sa ato mga farmers sir no so nindot kay ni nga ato ning nahisgutan karong kahaponon and siguro sa mga interesado diha or sa mga LGUs or farmers associations kay interesado to know more about this para ma-intensify no ang atong lowland rice production kay mao man atong tumong mas maadyo nga siguro sir no magkuan jud ta ani og kana murag training no nga kanag jung matutukan jud no kay we only have 1 hour or less than 1 hour gali for our tech to karon ni yes ma'am dako mo gud siya nga storyahon ma'am correct AWD unya ang Department of Agronomy diri sa Visayas State University willing kayo mo mahimo mga resource persons no kung na makadawat mi og kining request for training sa atong mga local government units. Libre ba ni sir or libre ma'am, libre ra gyud ning ana. Ang like for example sa Albuera mosuwat ra man na sila no. Mosuwat sila sa atong president through sa atong Vice President for Research and Extension and then mo request lang sila sa expertise or sa mga resource persons nga muhatag anang kining topic nga EWD. So, yan na ma'am. So, last question, sir, no, before na ko ibalik ni Roel. Kanang, sa mga interested mga farmers, mga kanang dili gyud sila associations, or ba, like individual nga, ganahan magpa-train, for example, kay labi na sinunangan, kay Rice Refinery naman lagi na sa Southern Leyte, no, and then, dili na gudingon ka taas ang production. Daghan jud mga problema ang production sa humay, no. Oo, siguro na, usapon na kanang, dili ka adyo ko ng management practices atong mga mag-uuma, no. So, if ever sir na magsuwat sa inyo, dili association, dili ang LGU mismo, okay ra ba na sa sir? Mo cater ra baghapon mo ana or dapat bagyud nga ipaagi sa LGU? Ang maayo siguro moagi gyud siya sa LGU para ang LGU pod mooy makamonitor sa atong kuan sa katong nga farmer and then mas maayo siya nga kining association or bisag di isla association pero daghan nga farmer sa usa ka lugar para pod nga daghay makatigo kontras usa or duhara mura man og alkansi ta sa biyahe ang nag-usa or duhara ma'am no so mas maayo og daghan pod gyud man pod nga ang kuan kanang mo-attend bisag dili sila association basta kay naay request so willing ra gihapon kayo ang department ana mo tabang.
Yes, sa itong oras, mga igala, alas 3:53 naman no? So, mas nindot yun yung Ruel, no, kung mas taas-taas ang itong higayon nga may sigutan ng maong topic, no? But, kapos na to sa oras, siguro mga, kung anay pangutana po dahil sa Radyo Pilipinas Sugod, no? Mga panapos na siguro nga mga mensahe. Alang sa itong mga suking tigpaminaw before tahingpit nga manamili. Sir or Ma'am Arlene, basta na mo yung mga panapos nga mensahe? Okay, kami no sa Department of Agronomy diri sa Visayas State University, willing kayo may mohatag ninyo assistance so training sa kalain-laing dili lang kay sa AWD or sa unsa nga mga kining topics basta regarding sa pagpananom sa humay, sa mais, sa root crops. Aduna kami mga eksperto nga mo tabang no or mahimong resource person para sa dugang ninyo nga kaalam. Unya na po tay mga bag-ong pamaagi nga pwede po namo ma-share diha sa inyo ha sa atong mga naminaw karon no sa kawanangan. So mo to kuha naman mo no letter nga to address of course VSU President Dr. Pros IVFS i-attention na lang siguro ang Department of Agronomy kay naman sa ilahang expert kung mo ingon tag kining kabahin sa humay maisuguban pang lagot mo no. Okay, so daghan kayong salamat Sir Ed Alan Alcober and of course kang Ma'am Arlene Canyon gikan sa Department of Agronomy sa mahinungdanong impormasyon inyong gi-share sa teknolohiya no para mapalambo pa ang lowland rice production. Daghang salamat sir and of course atong partner station Radio Pilipinas Sugod pinagi kang Ruel. Daghang salamat Ruel. Manamilit na tanong sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora alang sa programang Tech Talk. O gikan usab diri sa Radyo Pilipinas Sugod kinahing nyo higalagalagad sa kahanginan Ruel Bugnos atong kauban sa Master Control. Atong technician on board Sir John Antegra kami magaingon nagan salamat o gamayng hapon kanaton tanan. Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa